its inverse will result to identity matrix. And when we say identity matrix, yun po yung diagonal having elements po ng 1. No? And the remaining elements will be 0. No? So, for this application, no, let us try to solve a 3 by 3 matrix. Okay, and we find the inverse of it. Now, using this adjoint over determinant of A. Okay? So, una muna, try natin dito. We have here a 3 by 3 matrix na merong elements na 2, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 4. Okay? So, dito engineers, ang gagawin ninyo, okay? Sino muna yung mas madali? Pwede namang unahin si determinant, no? So, let us try to solve the determinant of A. Okay? Sabihin natin na gamit tayo ng pivotal point. No? Or pivotal method. So, let us copy. Okay? Let us copy all of the data or entries here in our matrix. So, we have here 2, 3, 4, 4, 3, 1, and then 1, 2, 4. No? And if you remember, no, this pivotal method utilizes the element po na may 1. Okay? So, there are 2 elements po dito sa ating determinant na meron pong value na 1. It is in the position ng 2, 3, and 3, 1. No? So, try natin na piliin kung sino na lang yung malapit sa edge, no? Or kahit naman ano dyan, no? Kaya ako lang pinipili kasi itong nasa edge para madalian kayo sa pagtingin, no, ng ating magiging determinant. Okay? Ituro ko ba sa inyo si pivotal, engineers? Ituro. Yes po, sir. Okay? So, kung natatandaan pa si pivotal, sige, apply natin. So, we have here 1 in the position of 3, 1. Let us highlight that. No? And then, sabi nga doon sa pivotal, we're going to exclude daw natin yung, na-example ko na ba ito, engineers? Hindi pa. Na-example ko? Parang di pa po. Hindi pa. Hindi pa po, sir. Okay. So, sabi doon, so after you choose your pivotal point, okay, the next step is to exclude the rows and the columns containing the pivot point. Okay, so let us exclude this row 3 and then the column 1. No? Okay, in-exclude ko na. The next step is to transform another determinant, no? And the formula for that new determinant ay yung determinant A is equal to, we have here, if you're going to utilize now our pivot point, so we need to address this negative 1 raised to I plus j, wherein I plus j is the reference of, or rather, the reference for I plus j is the position of our pivot point. And the position of our pivot point is 3, 1, 3, right? 1. So we have here 3 plus 1. Okay? And then, what we need to do is to copy the rest of the elements remaining. But, provide much space, no, na kakasya po yung magiging yung mga iso-subtract natin na elements, okay, from our excluded row and column. So we have here 3, 3, and then we have here 4, 1. Okay? Technique, no, engineers, na kung natatandaan pa, okay, ganito na lang. Gawin ninyo, no? O, tingin kayo dito sa excluded column muna. No, excluded column first. O. Take a look at your excluded column. O, we have here 2, 4, 1. No? Okay. You have here elements 3 and 4, right? Elements 3 and 4. Okay? At ang katapat po niya sa ating excluded column is the value na 2. Right? So, we have here 3 and 4. No? Isulat nyo na lang. We have here 2
And we have here 2. Okay, para hindi na kayo malilito sa pagtingin-tingin, no? Kung titingin ba ako dito, titingin pa ako dito sa baba, okay? Tapusin nyo muna yung elements nyo dito sa excluded column, okay? And then saka kayo tumingin sa excluded row, no? Next, we have here 3 and 1, no? 3 and 1 for the second column of our new determinant. So, sino yung katapat niya sa ating excluded column? So, we have here 4. Okay? We have here 4. Okay? Ngayon, natapos na yung elements dito sa excluded column. Tingin naman kayo kay excluded row. No? Katapat na excluded row ay yung 3 at 3, right? So, copy nyo na lang. 3, yung 2 sa 3 at 3. So, 2 times 2, then times 2. Okay? Next, we have here 4. Ang katapat niya, sa remaining elements po ay yung 4 at 1. Sulat nyo na lang. 4. Okay? Then, we utilize this or we simplify all of our equations here. We have here negative 1 raised to 3 plus 1. No? So, we have here positive 1, right? Next, we have here the determinant. Let us evaluate. We have 3 minus 4, which is negative 1. We have 4 minus 8. We have negative 4. We have 3 minus 8, negative 5. Then we have here 1 minus 16. We have negative 15. Nasusundan? So sa mga strong na at kaya na tong hindi isulat, no, dahil daw sa sign convention. Ituro ko sa sign convention, engineers. Yes po, sir. Okay. So, recall lang natin, sign convention, we have here positive, negative, positive. Okay, for our 3 by 3, no? And then, the next layer will be negative, positive, negative. Next, we have your positive, negative, positive. So, kung alin mang position, hinahanapan natin, okay, copy na lang yung sign convention natin, no? Which is positive. No? And then, we evaluate our determinant here. We have negative 1, negative 4, negative 5, and then negative 15. So, what is our determinant? Okay? Determinant po natin, we have here, let us compute, we have diagonal, downward, we have negative 1 multiplied by negative 15 minus, okay, diagonal, upward, we have here, negative 4 minus, or rather multiplied by negative 5. Okay? Let us simplify. Negative 1 times negative 15, we have 15. Then minus, we have here negative 4 times negative 5, we have 20. So, the value of our determinant ay negative 5. Okay? So, yan. Maalam na tayong kumuha ng determinant natin. No? So, nasusundan naman ba, engineers? Raise your hand nga kung nasusundan. How about the others? Nasusundan? Okay, sige. So, mukhang madami na naman nakakasunod. So, burahin ko na to. Okay? Burahin ko na to. Yan. Now, sabi nga natin, the value of our determinant ay negative 5. No? So, lagay muna natin dyan sa taas para hindi siya makita nung sa ibang solution. No? Next, ang sunod natin ay kukunin natin si adjoint A. Na kukunin natin si adjoint A. Okay? So, in order for us to get the adjoint A, kailangan nyo kunin si cofactor matrix A. Kaso, si cofactor matrix A, kailangan nyo pang kuhanan ng cofactor kada element from our original matrix. Okay? So, let us have, okay, listing na lang. Para hindi nakakalito, mag-listing method na lang kayo. Cofactor. Cofactors. We have here, okay, ang ating notation for cofactor po or of an element ay capital letter lang nung represented na letter. So, we have here capital A11. Okay? So, ano nga ang formula natin sa pagkuha ng cofactor? We have here yung negative 1 raised to I plus j multiplied by the minor of the element.
Okay? So, we have here negative 1 raised to I plus j, which is the position of the element, which is 1, 1. So, we have here 1 plus 1. Okay? And then, what is our determinant here? Okay, magtatawag na po ako. Engineer Makalintal. What are the elements for our determinant for A11? Yun pong 2. Hmm? We have Yun pong sir. Yung, alin nga po yan, yung gagamitan po ng pivot? kukunin po yung minor of A11. Ano yung magiging elements ng determinant niya? Yung pong 3, 1, 2, 4 po. No. Ito po ha. Ito, 'di ba? Ito yung ating element, 'di ba? Element natin. Awa. Siyempre, exclude natin 'yan. Exclude natin 'to. Ang matitira po ay 3, 1, Yung 2. 3, 1, 2, 4. Sige, Engineer Makalintal, what is the answer for our cofactor A11? 10 po. 10. Okay, we have here 12 minus 2. Okay. So we have here 10. Next, we have here Engineer Baya. Ano po, sir? Negative Ganun. 1. May kilakas po. Medyo mahangin natin. Mahangin ba yung akin? Sorry Engineers? po, sir. Nasa tapat ng electric fan. Wala po kasing earphone. Sige. Yung sa akin, medyo mahangin ba yung ano? Hindi po. Hindi naman. Okay naman. Sige. Po. Okay, let us continue. We have here the formula. Negative 1 to the power of 1 plus 2. Tapos, Elements. elements 4, 1 at 1, 4 po. 4, 1, 1, 4. Okay. What is our cofactor here? 4 by 4. 16 minus 1. Negative 15 po. Negative 15. Next. Lang ha. Next. Engineer Icaro. Sir. A13. Formula. Element po ay negative 1 raised to 1 plus 3. Tapos ang element po ay 4, 3, 1, 2 po. 4, 3, 1, 2. What is our cofactor? 5 po. 5. We have here 8 times 8 minus 3. Okay, we have here 5. Next. Engineer Bukid. A21. 8 to 1 po. Negative 1 raised to 2 plus 1. Tapos ang determinant po ay 8 to 1. Yung po. Wait, sir. Yung pong 3, 1, 2, 4 po. 3, 3, 4. 3, 4, 2, 4 po. 3, 4, 2, 4. What is 2, 4. our cofactor for A21? 12 minus 8, 4 times. Negative 4 po. Negative 4. Next, we have here Engineer Villanueva. A22. Sa A22 po ay negative 1, 2 plus 2, raised to 2 plus 2, tas po 2, 3, 4, 2, 4 po. 2, 4, 1, 4 po. 2, 4, 1, 4. What is our cofactor for A22? 4 po. Yeah. 4. Okay, 4. Next, A23, Engineer Jokno.
A23 po ay -1 plus -1 raised to 2 plus 3. Tas po ay 2, 3 po at 1 and 2. 2, 3, 1, 2. What is cofactor A23? 1 po. 1? Opo. 2 times 2, 4. 1. 3 times 1, 3. 4 minus 3. 1 po. -1 raised to 2 plus 3. Ay, oo nga. -1 po. -1. Next, A31. Engineer Pamtang. Tama ba? Ano ba? Putol kasi. Engineer Ripon. A31 po. A31. Sir, ano po? -1 raised to 3 plus 1. 3, 4, 3, 1. Cofactor. Cofactor po. 12 po, sir. 9 po pala na. Sure? -9 po. -9. Sure nyo ha? Wait nga, i-underline ko lang no para hindi tayo malito mamaya. Lagyan ng highlight para hindi na kayo malito no paghanap ng mga sagot. Si adjoint over determinant A, madali lang sa 3/3 na. Pag 4/4 ang hirap na no. Dami na. Sino mag-a-agree doon? Wala. Okay. Next, Engineer Maramot. A32 po. -1 raised to 3 plus 2 po, sir. Then, you have here 2, 4, tas 4, 1 po. 2, 4, 4, 1. 2, 4, 4, 1. 4, 1. 3 to, di ba ito? Apo, 2, apo. 4, 1. Sige. A32, sagot. Tapos, 2 times 1, 2 minus 16, 14. 14 po. 14. Okay. Apo. Next. Last na. Engineer. John Millard. Ano to? John Millard. Engineer John Millard. Ano po? 833. Makaraig pala. Ay, 833. -1 raised to 3 plus 3. Ano po? 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3. -6 po. -6. Okay? So, you can take screenshot po nito. O, sige, gawin ko na. Gawin na natin to, yung adjoint. Or rather, yung cofactor A. You have your cofactor A. Copy lang yung elements, no? Galing sa ating cofactor dito. Yung mga cofactor of elements. Copy lang po yung data. We have your 10. We have here -15. We have 5. Next, we have here -4. We have +4. We have -1. Last row, we have -9, 14, and then -6. Okay? So, you can take screenshot po muna nito. No? Screenshot. Okay na? Sa cellphone ba kayo? Okay na po, sir. Cellphone ba kayo nanonood? O sa laptop? Cellphone Laptop po. Laptop po, sir. Okay, sige. O sige, kung nanonood pala sa laptop, edi sabihin nyo na sa akin yung adjoint.
What is our adjoint A? Engineer. Hindi ko nakikinig nga. Engineer Baliwag. What is our Sir, adjoint alin po? Adjoint A? Kanina, kinuha natin cofactor matrix A. Ngayon, kukuha natin si adjoint A. Sino nga si adjoint? Adjoint is the transpose of cofactor matrix. So, what is our adjoint A? Ano to? Sir, pa horizontal po. 10, -4, -9, -15, 4, 14, 5, -1, at -6 po. Agree kayo? Raise-your-hand nyo kung agree. Okay. Sige, sige. Then, what is our formula for our inverse matrix? We have here, inverse of matrix A is equal to the adjoint A all over determinant A. Okay, copy our adjoint. We have here 10, -4, -9, -15, 4, 14, 5, -1, -6. Okay, all over our determinant A, which is -5. Okay? So, since this is a matrix, no? So, it is the application of this -5 over here, the division, it is just like scalar multiplication. Nga lang, ito is scalar division. Meaning, every element of your matrix will be affected by the scalar quantity. Okay? So, let us apply yung over 5 dito sa ating adjoint A. So, let us have here 10 over -5. We have here -4 over -5. We have here -9 over -5. -15 over -5. Dami, no? Kopyahin ko lang. Alam ko namang nagigets nyo na to. Ano, nagigets nyo ba? Raise-your-hand nga ng mga nakakagets na. Nice one. Pwede na mag-exam? Pwede na. Okay? So, we have here 10 over -5, -2. -4 over -5, 4 over 5. We have here -9 over -5, 9 over 5. Next, we have here -15 over -5. We have 3. 4 over -5, -4 over 5. We have 14 over -5, -14 over 5. 5 over -5, -1. -1 over -5, 1/5. And then we have here -6 over -5, 6 over 5. Okay? So, engineers, ito po ang ating inverse matrix A. Questions? Hindi mali ba? Doon lang? Wala naman? Nasusundan? 30 minutes agad yun ah. Susundan po. Parang, ayun. Next week, 25 na, no? I mean, this Saturday, tapos next week nun, 25 na, no? Parang hindi ata kaya. Oh, sa survey ako, engineers. Okay lang ba sa inyo? Okay lang ba sa inyo na mag-record ako ng video para sa klase for week 5? Okay lang ba? Opo. Okay lang po. Okay lang po, sir. Magre-record ako ng parang hindi kasi tayo aabot eh. Sa tawag dito. Hindi tayo aabot ng hanggang next week. Parang hindi kaya.
Ay, this week na yung week 4. Di kaya. Medyo madami pa to eh. Sige. Sure ah? Mamaya sabihin niyo si Sir naman, lagi nang pa-video eh. Nanonood lang ako yung video ni Sir eh. Klase eh. Yung nagtuturo eh. No? Ano na kasi, no? Natawan lang po kasi na board exam na po sa 25-26. So, kailangan ng support ng mga bagong magiging engineers natin, no? Sa mechanical engineer, no? So, kailangan nila ng support, ay pupunta po si Sir doon, no? Ay, kasi last time si Sir yung yung tinulungan doon, parang in-assist, no? Pagdating ngayon, this February 25-26, si Sir naman, no? Hi. So, okay lang ba sa inyo? Okay lang? Raise yan nga, okay lang. Okay, hindi Okay, sige. Tapos nga pala, engineers, baka gumamit tayo ng Excel. No? Gagamit ng Excel. Okay? Para sa discussion for week 5. Bibigyan ko naman kayo din ng steps. No? Kung paano mag-Excel. Tapos, magbibigay ako ng mga pasasagutan. Okay? Kung gusto niya lang naman, no? Kung gusto niya lang naman. Magbibigay ako ng mga sagutin. Testing niyo yung inyong galing. No? Pero wag mag-expect na yun din yung nasa quiz na. Magbibigay ako ng questionnaire, tapos magbibigay din ako ng answer sheet, ng answer key. Pero sort of review lang para sa inyo. No? Tapos pagdating sa quiz natin, week 6, okay, yun. No? 2 parts, isang online, isang face-to-face. Okay? Sige. So, mag-expect na yung face-to-face, baka umabot ng yung isang item lang. Isang item lang, tapos isa't kalahating oras na yung duration. Yung ganun kahirap, no? Hindi naman. Nungkot agad din, yung mga tipong, ganito kasi, engineers. Actually, nadaanan na natin to. Di ba? Nadaanan na natin yung transpose. Nadaanan na natin yung mga operations. What if magbigay ako ng ganito? Z, E, negative, tapos itatranspose pa. Pwede, di ba? Pwede na. Z, E inverse. Tapos itatranspose mo pa. Talagang masaya ang operation. Ano? Di ba? Application na yan eh. Di ba? So, dapat, ayan yung mga ganyang tipong good for 3 hours yung Kasi may tanong. Example lang yan, Kaya, kunwari, ganito. Mga A, transpose, Tapos, i-inverse mo. Tapos, saka may mo multiply sa B transpose. Ganun ba? Tapos, meron pa yung minus 3A. Inverse. Patay. Okay? So, sige. So, may isa pa tayong method, pagdating sa inverse of matrix. Okay, hindi lang si adjoint over determinant A. Meron pa po tayo dito ang gumagamit ng elementary row operation. So, this is another approach for determining the inverse of matrix. Okay, using elementary row operation. With this method, we both apply operations on rows of the augmented matrix. Okay, si augmented matrix is the combination of the original matrix and the identity matrix. Okay? The goal of this method is to transform the original matrix into identity matrix. Okay, sa madalit sabi, via elementary row operations, yung pagmamanipulate natin, yung mga rows natin doon, okay, we're going to transpose our original matrix into identity matrix. Okay? Tapos, by doing that process, okay,
yung ating identity matrix, okay, eventually natatransform naman siya into the inverse matrix. So take a look at this one. Okay? Ito yung parang pinaka-augmented natin, original, augmented matrix. Okay, this is your original matrix and then this is your identity matrix. Okay, our goal here is to transform your matrix here, your original matrix nyo into identity matrix. And by doing so, makukuha na po natin si inverse at matrix. Okay, ano ba yung mga pwede nating step pagdating dito kay elementary row operation? Okay, actually, ano lang yan, 3 lang yan. Kasi ito, apply lang naman to the whole row. Okay? Unang step, pwede kayo mag-swap ng rows. Okay? Example, we have here matrix A. Okay? We have A11, A12, A13. Now, we have here A21, A22, A23. A31, A32, A33. Na. Okay? Sabi dito, we can swap rows. Na. Gawin nyo lang, row 1, okay? Yun. Magiging R2. Yun na lang, yung notation natin for swapping rows. Okay? Sa mangyayari dyan, okay, yung inyong matrix magiging A21, A22, A23, and then we have your A11, A12, A13 na. Tapos, hindi naman natin ito ginalaw, so retain. Okay? Susundan. Next. Isa pa natin pwedeng gawin, okay? Multiply or divide each element in a row by a constant. Okay? Kunyari, ito naman. Si row 3. No? Row 3, gagawin nyo na magiging 3 R3. Na. So ngayon, i-apply nyo dito. May 3, may 3, may 3. Okay? Nasusundan? Engineers? Next, we replace a row by adding or subtracting a multiple of another row to it. Ano yan? Paano naman yan? No, kunwari, we have here R2. No, si R2 yung tatransform nyo. Okay? Always take note na ang iuna yung row dito, okay, kasi parang combination kasi ito ng dalawang row. No? Kunyari, we have here coefficient row 2 minus, okay, minus, kunyari, particularly speaking, tumingin kayo kay R1. No? Ginamit nyo si R1 para matransform si R2. Okay, so, any coefficient dito, okay, ituturo ko naman sa inyo kung paano kumuha ng coefficient dyan para tayo ay makapag-obtain ng panibagong R2. Okay? And always apply it to the whole row. Okay? Apply it to the whole row. Okay? So, let us take some example. Yan. Okay? We have here 3 by 3 matrix. Gusto natin kunin si inverse of matrix. Ano ang una natin gagawin? You have here your augmented matrix na may combination ng ating original as well as the identity matrix. Okay, so gawin natin. Gawin natin to. So medyo kailangan na spacious to, no? Yung madaming isusulat. Okay? So tsaga-tsaga lang. So we have here 1, 0, 5. We have here 3, negative 5, 6. Kita ba? Medyo maliit. Okay lang? Raise your hand nga kung okay lang. Okay lang ba? Hindi naman masyadong maliit. Okay? 6, negative 8. Negative 2. Okay? Oh. Hiwalay. Ano yung ating identity matrix? 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay? So our goal is to make our matrix here, yung ating original matrix, into this identity matrix na dapat kamukha. Okay?
Ang technique po dyan, engineers, na. Okay? Technique. Mga technique na naman. Okay? Unahin yung gawing 0 to. Yan. Unahin yung gawing 0. Minsan, wag nyo na ito pakalman. No? Minsan kasi, yung mga numerical coefficient dyan 2. No? Yung leading entry natin, minsan 2. No? Pag gina-apply kasi minsan agad yan, ginagamit, no? Ang ginawa mo, di ba, 2 yan. Nakadalasan 2. Tendency, ang iisipin mo, okay, you're going to change row 1, okay, by dividing row 1 by 2. Parang ganyan, no? Hindi nga naman magiging 1 lang to. Hindi nasunod nga naman na 1 na agad, no? Ang nangyayari, humihirap yung magiging equation ninyo. No? So, as is nyo muna yan. Huwag nyo munang gawing 1. No? Tingin muna kayo dito sa unang dalawang number. Okay? Dito sa unang, sa ating 2-1 at saka sa 3-1. Okay? Take a look at that one. Paano daw natin gagawing 0 yang mga yan? Okay? So, lalagyan ko ng kulay itong red ink, itong ating manipulation, no? Yung gagamitin nating operation. Na? Take a look. Gagawin yung basis dito, engineers. No? Gawin yung basis dito si row 1. Bakit? No? Kasi ganito yan. Kung pagsasabayin nyo silang i-manipulate, no? Para makatipid tayo sa steps, no? Kasi yung sa ibang YouTube kasi ang ginagawa, ano muna isang row lang eh. Isang row lang. So ang dami niya ngayon tuloy sinusulat. No? So ang dito sa process na to, gawin nyo, pagsabay nyo na to. Itong si 3-1 at si 2-1. To. Parehas nyo nang gawin 0. At ang magiging yung row na tutulong para maging 0 to ay si row 1. Okay? Bakit? Kasi si row 1 hindi naman natin gagalawin. So meaning, hindi may iba yung data niyan or yung elements niyan. Eh ito, kunyari si R2. No, si R2. Nilagyan mo ng R2 minus R3. Kunyari, ganyan. No? Tapos ito, magbabago din. So kumbaga, simultaneous na nagbago, meaning, hahabulin ni R2 itong si R3. No? If you get my point, parang hahabulin niya yung magiging bagong value. So, misconception yon nangyayari doon. Pagka ganun ay nasisira tuloy yung equation, no? Naglalabo-labo yung equation natin. Naglalahok yung data. So, gawin nyo dito, engineers. Itong si R2, no? Gamitan nyo ng R1 para maging 0. Okay? Pati si R3, gamitan nyo ng R1 para maging 0. Eh, ang dali lang naman yun, no? Paano mo gagawin 0 yan? Gamit si 1. Technique. Technique na para makagawa na equation. O, tingin dito, tingin. May element po kayo na R2 ay 3. Tama ba? Yung katapat. Itong ating imamanipulate. Na? Ang katapat niya ni R2 ay 3. Tama? Sino yung katapat kay R1? Si 1. Tama? Criss-cross. Yan. Criss-cross. Pero ang sundin nyo ay dapat nauuna si R2. Okay? Meaning R2, okay, R2 minus 3R1. Hello? Okay, sige, ganito. Para hindi kayo malito, no? Okay, gawin nyo na lang. Okay. Magsulat kayo, no? Ganito. Unahin nyo yung R1. No? Tapos ito, R2. Sige, kayo bahala. Kung anong mas prepare nyo. Unahin nyo si R2. Unahin si R1. R2, R1, no? Tapos ito, ang value ni R1 doon sa katapat ni R2, or rather sa first column, si 1.
Dito naman si R2 yung 3. Di ba? O, crisscross, pataas. O, ayan. O, di ba? You have here R2, okay? 1R2 minus 3R1. Kasi ang sabi dito, replace, okay, a row by adding or subtracting a multiple of another row to it. Gawin nyo, i-minus nyo. Okay? As is na lang lagi. No? Masusundan ba? O, sige, yung isa naman. Para makabuo na equation. Para kay R3. O, tingin ulit kay R3 at R1. R3, sinong katapat? Si 6. Si R1, sinong katapat? Si 1. O, pagpalitin nyo. We have here R3 minus 6 R1. O, okay? Yan na ngayon yung magiging equations ninyo na gagamitin to the whole row. To the whole row. Hindi lang po dito sa elements na ito. Okay? Hawak ng calculator. Hawak ng calculator. Di ba hindi natin binago si row 1? Hindi natin binago si row 1, right? So ngayon, kung hindi natin binago, sulat nyo na lang muna ulit. 105. Okay? Sulat si 100. Okay? Susundan? Wait lang, may gagawin ako. Okay? Yan. Okay? So ganito, engineers, para madalian kayo, no, sa pagta-transform nitong row 2 at saka row 3. Kopyahin nyo itong equation na ito. R2 minus 3R1. Okay? Sulat. Kunyari, alpha A minus, di ba ito 3R1? So we have here 3B. Okay? O di yan, kinopya nyo lang yung equation doon sa calculator, di ba? Na. Okay, tapos, hindi kayo magsi-shift solve. Pindutin nyo lang si calc. No, isang calc lang. Hindi na shift solve ba? Calc lang po, calc. Okay? Calc. No. Sino si R2? Nagagamitin natin. Itong 3, di ba? Okay, press 3. Equals. Sino si R1? Yung gagamitin natin. 1, di ba? Press 1. Okay? Therefore, the value of R2, element na 2, 1, ay magiging 0. Okay? Sulat ko. 0. Pero, sabi ko nga, i-apply to the whole equation. Okay? Oh. So, kung yan, nakuha na, equal sign. Kasi para mag-ulit. No? Next element. We have here negative 5 and 0 ang gagamitin mo. Type. Negative 5. Okay? Para kay A or yung R2. And then, the value of 0, nakatapat, rather yung element for row 1, nakatapat ni negative 5 ay si 0. Okay? So, the value is still negative 5. Next, we have here 6 and 5. No, yung terno. 6 and 5 equal. 6 equal. Negative 9 po. Tapos sunod ay 5. Negative 9. Nasusundan na ba? Engineers? Opo. Kung paano? Raise hand nga kung nasusundan. Sir, Yes. pwede po paulit po nun sa calculator. Nahuli lang po ako. Okay, sa calculator ulit. Ulit. Sige. Tingin, engineers. Tingin dito ha. Your formula here is R2 minus 3R1. No? Kumbaga, para ma-type natin yan sa calcu, parang magiging A minus 3B. Pagta-type natin sa calcu. No? Walang shift solve. Ang gagawin nyo lang, calc. Okay, calc. No? Si R2 yung value para kay A. Si R1 yung value para kay B. Tingin kay calcu. No?
equal sign. Kunwari, isusulat ko muna. A minus 3B. Tingin. Okay? Pindutin si calc. Okay? Sino yung una nating R2? Okay? Ito yung una natin titignan eh. Diba? R2. 3. Sulat. 3. Sino si R1? Nakatapat ni 3. Si 1. Type 1 equal. Yun po ang value ng A minus 3B or yung R2 minus 3R1. Okay? Yun ngayon ilalagay mong value para dun sa bagong R2. Okay? Tanong. Nasundan na? Others? Tanong. Hindi nasundan. Okay na? Sige, let us continue. So since natapos na natin to, 0, negative 5, negative 9, ito kasama pa din ha. Damay pa din po ito. Kasi yan nga yung ating minamanipulate. Okay? Sige. So let us continue. Yes? Yes po, Engineer Gutierrez. Wala po sir, napindot lang. Okay, pindot. Sige, next. Next natin na element sa row 2 at row 1, 0 and 1. Type. Si A natin, 0. Si B natin, 1. Sagot. Negative 3. Input. Okay? Next, we have 1. Kita ba yung cursor? Kita? Kita ba? Opo. Okay. So next natin ay si 1 at saka si 0. Input. Equals 1. Yung value ng B, 0. Sagot, 1. Sulat. Next. Pagka ganito ha, kunyari, dalawa ng 0 yan. 0 na yan. Na, pare 0 eh. 0 na yan. Na, matik na yon. Pag pareha 0, 0 na. Kung gusto nyo i-check, 0 din yan. Lalabas. Maniwala ka sa atin na niya. Equal. A mo, 0. B mo, 0. Lumabas, 0. Diba? O ngayon, natapos na natin yung bagong R2. Sunod, bagong R3 naman. Anong equation? R3 minus 6R1. Palitan natin to. Okay? You have your A minus 6B. Okay? Tapos, pindot si calc. Calc. Oh, tingin. R3 minus 6R1. Oh. Sino si R3? 6. Katapat ay si 1. Okay? So, yun yung gagamitin yung values. We have 6 equals. O, para kay B, 1 yung value. Sagot, 0. Lista. 0. Next. You have your negative 8 and 0. Okay? Equal sign. Negative 8. Then 0. Okay? Your new R3 para sa column 2. Negative 8. Next. We have here negative 2 and then 5. Negative 2 and 5. So, equals negative 2. Tapos 5. Sagot. Negative 32 para sa bagong R3. Next. 0 at saka 1. Okay? Repetitive na to. 0, 1. Sagot. Negative 6. Ito, engineers, medyo mauumay lang sa pagkakalkyo, no? Okay, next. We have 0 and 0. Matik, 0 na yan. We have 1 and 0. Ikalkyo mo pa yan. A is 1. B is 0. Sagot, 1. Nasusundan. Engineers. Ito na ngayon yung bago nyong augmented matrix galing dito sa dalawang operations na to. Pero, pwede pa tayo mag-manipulate dyan. Okay. So, ngayon, natapos nyo na to, di ba? Natapos nyo na to ang unang dalawang to. Naging 0 na. Ang isusunod nyo, itong si maliit dito. Yung katabi nun. Kasi di ba dito, yan o, triangular yan eh. Triangular yung 0 dyan eh. Ito naman ang isusunod mo. Ayan.
Ayan naman. Na. Okay. Engineers, tatandaan, no? Tatandaan, pagdating nyo dito, hindi nyo nagagamitin si R1. Hindi nyo nagagamitin si R1. Bakit? Kasi dito, engineers, pag ginamit nyo si R1, no, maapektuhan ulit tong si R3. Magkaka-value yan. Magkaka-value yan, maniwala kayo sa akin. Pag ginamit nyo yung R1, para dito, magkakaroon ulit to ng value. Kaya ang gagamitin nyo ay si 0. Diba? Pag nag-apply tayo dito ng 0 at saka 0, matic 0 pa din. So, hindi to magagalaw. Yung value dito. Or rather ito. Hindi magagalaw yung value. 0 pa din siya as is. So, ang magiging next step nyo dyan ay gagamitin nyo si R2 gamit si R3. Susundan. Uy. Bata. Susundan ba? Opo. Ha? Makinig na mabuti. Ngayon, si R3 babaguhin natin. R3. Okay? R3 babaguhin natin. Itapat nyo R3. Tingnan nyo, nakatapat to. Yung sa R2, yung operation sa R2, yung R3, katapat si R3. Ito naman, sunod. Yung R3. Na, paano babaguhin si R3 gamit si R2? Sulat ulit. O, ano lang to ha, parang palatandaan lang kasi. No, para medyo madali lang. Tingnan, no? Pero kung strong ka na, edi visualize mo na lang, no? Okay? Si R3, sino gagamitin natin? Negative 8. Diba? Si R2, sino gagamitin natin? Negative 5. Tama ba? Susundan? Opo. Susundan po. Okay? Criss-cross ulit. Yan. Bakit naging criss-cross? Para yun po yung magiging numerical coefficient na gagamitin. Now, since we have here R3, we have here negative 5 ang coefficient. So, negative 5. Minus, matik ha, minus agad. Minus, we have here negative 8 R2. Tama ba? Negative 8 R2. So, magiging positive 8 R2 na yan. Okay? Nasusundan? Raise your hand doon nasusundan. Totoo. Mamaya, magtatanong na ako ha kung ano magiging equation. Ito na po yung bagong equation. Okay? So, let us apply. Okay, gawa tayo ng panibagong matrix. Si R3 lang ang magagalaw, no? So, copy nyo lang yung dalawang row. 1, 0, 5. Okay? Dash. 1, 0, 0. Copy sa second row. 0, negative 5, negative 9, negative 3, 1, 0. Okay? Ngayon, si R3 yung mapapalitan, di ba? Tingnan nyo kung bakit hindi ko pinagalaw sa hindi ko pinagamit sa inyo si R1 dito. No? Pag si R1 ang ginamit nyo dyan, magkaka-value to. Pero kung si R2 ang gagamitin natin, ano magiging sagot? 0 pa din. Tama ba? Testing natin ha. Negative 5. A plus 8B. Oh. Okay, calc ha. You have here 0 at 0. Kopya, 0. 0. Nagbago, 0 pa din. Diba? 0 pa din. Next. Okay, next. You have here negative 8 at saka negative 5. Equal sign. Negative 8. Tapos, negative 5. Sagot, 0 na. Yes? Pindot lang po. Ay, nagigidla si sir pagka may pindot. Kinig mo na, kanig. Diba? O, next. O, ito, negative 32 ay negative 9. Okay? Equal sign. Negative 32. Yung B ay negative 9. Sagot. 88. Aba, sir, parang ang laki na ata niya na. Malaki nga yan. Pero mamaya masusundan niya yan. Okay? Next, you have here negative 6 at negative 3. You have here negative 6 equal negative 3. Diba? Sagot ay 6.
Check nyo ba? Nagsasagot ba kayo? Nagtatry kayo? Yes po. Yes po. Lumalabas naman yung sinusulat ko. Sinusulat nyo. Yes po. Next, we have your 0 at 1. Okay? Equal. 0. Medyo bibilis ako na, ha? Okay? We have your 8. Nasusundan na ba sa calcu? Opo. Sige, bibilis ako na to, ha? We have here 1. We have here 0. Negative 5. Yan na yung bago nyong augmented matrix. Okay? Kita nyo, ito naging puro 0 na, right? So, your next goal is to make your upper triangular na zeros. Hindi ko sinabing upper triangular matrix, ha? Sabi ko upper triangular zeros. Okay? Since ito 0, okay na. Pero actually, ang una nyo dapat na gagawin talaga ay yung dalawa ulit. Ito. Ito ang una nyo talagang imamanipulate bago to. Okay? Kasi ito, babase na to dito eh. Ito muna ang unang dalawa. Kasi itong unang dalawa, dito naman kayo titingin for the last row. Okay? So, ang gagawin nyo, R1 at saka si R2 ang babaguhin. Tingin. Sige. Kung nasusundan na yung aking equation, tatawag tayo. Ano yung pwede nating gamitin na panibagong equation for R1? Engineer De Silva. Ang gagamitin natin, engineer, ha, itong si R1, si R3, ang pang-manipulate. No, kasi pag itong si R2 ang ginamit mo, siya din gagamitin mo, siya din yung imamanipulate mo, di ba? So, hindi mo siya pwedeng gamitin kasi mangyayari simultaneous yung pagbabago. So, hindi pwede yun, no? Dapat yung, dun kayo magre-rely dun sa row na hindi nagbabago, no? Okay, so what will be our equation for R1? Equation for R1. O sige, ganito ulit. O tingin. Sige. Sino yun? Meron na. Manjiras Telides. Ano si R1 natin? Sir, mag-base po ba ulit saan po? Doon po sa R3 po. Ito na yung magiging para dito. Yung ating isusubtract. Dapat nandito siya sa part na to. Second element na equation. No? Ang i-on nyo lagi, itong kung sinong babaguhin. So, kagaya nito, kunyari, R1, R3, tama? Opo. Sino katapat ni R1? Gagamitin, 5. Tapos po ay Sino katapat ni R3? 88 po. 88. Diba? Criss-cross. So, mangyayari ay 88 R1. 88 R1 5 minus R3. 5 R3. Okay? Ubus ang oras natin, no? Hanggang anong oras tayo? 7? 7 po. Extend. Okay lang. Hanggang 7:15. Hindi okay. Sige. Hanggang 7. Tingnan natin. May isa pa kasing example. Okay? Diyan. Sige. Engineer Deo man po. Para kay R2, ano mag-equation natin? Ano po? Wait lang. Ang R2 ay -9. Tapos ang R3 ay 88. Magiging ano po? 88 R2 plus 9 R3. Yun. Ganun. Ganun, engineers, ha? Okay, nasusundan? Ito, technique lang yun, ha? Yung criss-cross na yun. Actually, hindi naman talaga ano yun, eh. Para lang madali kayo mag-manipulate ng para sa equation. Okay? Let us apply.
Ay, bago na, no? Bago matrix na nga pala. Black na. Black. Oh, sino hindi na bagong row? Si R3. O, sulat mo na lang. 0, 0, 88. 6, 8, negative 5. Nasusundan pa ba na iba? Raise your hand nga kung nasusundan pa. Nice one. Sige, kung nasusundan, let us continue. Calculator, tingin. Equation, 88. 88A minus 5B. Okay? Calc. Ano gamitin natin? Si R1, 5, tapos 88. No? Pero mag-start muna kayo dito. Siyempre. Na-excite. Dito muna. K1 muna at 0, no? 1 at 0. Or rather, yes, 1 at 0, no? A natin ay 1. Ano ang ating R3 ay 0? 88. Patay. Sir, ang laki na. 88. Next, we have 0 and then 0. Matik na yan. 0 na yan. Next, 5 at 88, di ba? We have here 5, tsaka 88. Nila nyo. Boom, 0. Tama ba? 0 yan. Next, we have here 1 at tsaka 6. Equal. 1, 6. We have 58 ba? 58. Next, we have 0 at saka 8. 0, 8. Negative 40. Last, 0 at saka negative 5. We have here 0 tsaka negative 5. 25. Tama ba sa row nyo? Sa mga nagsasagot? Tama po. Tama nga naman. Okay, next. We have 88R2 plus 9R3. 88A plus 9B. Okay? Calc. You have here, tingin, 0 at saka 0. Sagot, 0. You have here, negative 5 at saka 0. Negative 5 and then 0. Negative 440. Liit na. Next, you have here, negative 9 at saka 88. Negative 9, 88, 0. Di ba? Wala na, puro 0 na yan. Ito naman, we have here negative 3 at saka 6. We have here negative 3 at saka 6. Yun, negative 210. Okay, next. We have here 1 at saka 8. 1, 8, 160. Tapos last, 0 at negative 5. 0, negative 5. You have negative 45. Okay? As you see, engineers, dito, pagdating dito, diagonal na lang natitira sa atin, tama? Diagonal na lang. Anong gagawin nyo dyan? Ito na yung pwede na kayo gumamit ng multiply or divide each element in a row by a constant. Pwede na natin gawin dito ay yung ating row 1, palitan natin ng palitan ko lang kulay. Wait lang. Si row 1 natin, palitan natin ng R1 over 88. Gusto mong gawin tong 1 di ba? Si R2, palitan mo. Magiging R2 over negative 440. At last, we have here R3. Palitan mo ng R3 over 88. Nakikita pa ba to? Yung medyo maliit dito sa pababa? Visible pa? Kita pa. Yes po, sir. Diba? Po, sir. Okay? Ngayon, dito na tayo sa ating magiging final augmented. Final augmented pa lang ha. Okay?
So ito magiging 88 divided by, ganito, para madali din, no? Pwede din kayo mag-calc dyan. So we have here, A over 88. Calc. Di ba? Una mong gagawin, ito, 88. Di ba? Di type mo, 88. Para sure lang, 88 divided by 88. 1 nga naman. Ito, matic 0 na yan. Matic 0 na yan. Di ba? Next, you have here, ito, may 58. Equal sign, 58. Di ba? 29 over 44. Next, you have negative 40. Type, negative 40. You have here, negative 5 over 11. Okay? Negative 5 over 11. Next, you have here 25. 25 over 88. Yan. Since ito, may 88 din naman na denominator, no? Hindi gamitin nyo na din, no? 0, 0, 1. Para, tipid sa workload sa calculator, no? Pwede naman gamitin ulit yung 88, eh. Ito, 6. Type nyo. 6. 3 over 44. Tignan nyo, magiging magkakapares pa din yan ng itong row na to. Ay, rather, itong column na to. Puro over 44 yan. Maniwala kayo sa akin. Next. You have here, 8. Type 8. Tignan mo, 1 over 11. Tignan mo, over 11 din, no? Hindi ka maliligaw dyan. You have here, negative 5. Yan, negative 5 over 88. Ito, 25 over 88 pa nga eh. Yan. Last na tayo. Ito, yung second row. So, you have here, you have here A over negative 440. Okay? Calc. Ano yung una? Ito, negative 10, negative 210. Oh, 21 over 44. Ba't ko ito inihuli? Matik na kasi ito eh. 0, 1, 0 yan. Matik na yan. 0, 1, 0. Tama ba? Ito, you have 160. 160. Oh, negative 4 over 11. Okay? And then, ang last, negative 45. Sir, bagyan na makatapos. Sabi ko sa inyo, pang to eh. Pang 30 minutes yung isang eh. No? Negative 45. 9 over 88. So, engineers, our inverse, this matrix, ay may elements na kopya. 29 over 44. Negative 5 over 11. 25 over 88. 21 over 44. Negative 4 over 11. 9 over 88. 3 over 44. 1 over 11. Negative 5 over 88. Okay? So you, nagdalag na naman. You can take screenshot po nito para sa reference ninyo. Sino nakakuha ng ganito sagot, engineers? Saya. Galing na. Pwede na. Ito, screenshot para maganda-ganda. Present pa sa inyo. Screenshot na. Okay? Try pa isa. Try pa tayo na isa. Para magamay. Pili na lang kayo kung adjoint over determinant or elementary row operation. Na?
Kaya ko to inhuli si elementary row of operation. Okay? Kasi, sa mga susunod natin na topics, halos gagamitin natin yung ganyang principle. Na, magmamanipulate tayo gamit yung elementary row operations. No? Sa rank of matrix, gagamitin natin yan. Okay? Na-screenshot na, engineers? Okay na? Okay na ba? Sure? Pares kayo na sino mga tamang sagot dyan? Patingin nga daw. Tingin nga. Mga mayabang. Walang tamang sagot. Ayos ah. Dami ah. Pwede na. Pwede na mag-exam. Okay? Galing ah. Sige. Next. Yan. Ito yung kanina natin nakuha, di ba? Ito. Yan. Tingnan natin ngayon kung ito din lalabas. Negative 2, 4 over 5, 9 over 5, 3, negative 4 over 5, negative 14 over 5, negative 1, 1/5, 6/5. Na. Tingnan natin kung yun din ang lalabas. Okay. Let us solve. Kaya na ba? Yung medyo mabilis sa calcu? Kaya? Kaya po. Turuan kayo pag hindi nyo kaya. May mga maalam na naman eh, no? Okay, copy. Copy. Gagawa tayo ng augmented matrix. 1, 2, 4. Okay, augmented matrix. Identity. Okay? Sinong una natin gagawin? Gagawin 0. Itong dalawang ito. Dalawang pogi ito sa baba. No? Itong dalawang pogi sa baba. Okay? Yan. Okay? Sige. Tatawag na ba ako? Tatawag na ako ha. So si R2, ay, kulay pala dapat. Sa exam, pwede kayo magdala ng red ball pen at isang highlighter na isa lang ang kulay. Bahala na kayo. Basta isa lang. Ha? Basta isa lang. Para yung sa mga pag-highlight, yung mga mag-exclude ng row para hindi kayo malito, no? Dala kayo. Para, tsaka para pag chinechikan ko, ganahan akong chikan. Oh. Yes. Ito na. Wala. Napindot. Okay. So, itong unang dalawang to ang ating i-manipulate. Gagawin natin siyang 0. Parehas. No? So, we have here R2. We have R3. What will be our equation para kay R3? Ay, kay R2. So, sabi ko nga sa inyo, pag magmamanipulate kayo, gamitan nyo ng reference po itong hindi i-manipulate. Si R1. No? Sige, tawag tayo. What will be our equation for our R2? Engineer Bonado. May na ako dito. May solution na ako dito. R2 Yes. minus 4R1. Ha? Alin po sir, R2 po? Ano si R2? Anong magiging equation? R2 minus 4R1 po. 4? R1. 4R1. Sure ka? Yan na, nalito na. Opo. R2 minus 4R1? Sure? Yung po lang po. Si R2 kasi 4, di ba? Si R1, 2. Please cross. Oh. Yan nga ay magiging 2R2 minus 4R1, di ba? Pwede mo pa nga simplify yan. R2 minus 2R1. Tama ba? Nakuha? Tignan nyo. Opo. Ito si 4, si R2, di ba? Si R1, yung 2. Tama? So, crisscross, you have here 2R2 minus 4R1. Tama? Pwede mo pa i-simplify. R2 minus 2R1. Okay? E paano naman si R3? Ano equation? Engineer Manato.
Wait lang po, sir. Ang R3 ay 1, ang R1 ay 2. So, 2R3 plus 2R3 plus R1. 2R3 plus ba? R1. Plus? R1 po. R1. Ito R1 muna. Ito R1? 2R3 plus R1 po. 2R3 plus R1? Sure Opo. na? Sure po. Parang di ako sure Tignan mo. Negative. Tignan niya, engineers. R3, anong value? Negative po 1. pala. Negative. Ito, si R1, 2. Criss-cross. Sabi ko nga sa inyo, ima-minus nyo. Na, ima-minus nyo itong si criss-cross. Oh. Diba? So, we will have here 2R3 minus R1. Yun na. Para sa equation. Nagigets? Nasusundan ba ng iba? Ratio nga nang susundan. Okay, magka-calculator na tayo. Bubuksan ko pa ba calculator ko? Huwag na. Solve nyo na lang. Kukopyahin ko to. 2, 3, 4. Okay? 1, 0, 0. Ba't ko kinopya? Kasi hindi naman magbabago. Hindi natin i-manipulate dito. So, unang process. Okay? Tanungin ko si Engineer Cepillo. What will be our new R2? Engineer Cepillo. Tapos, ang sunod kay Engineer Cepillo, si Engineer Furto. No, para sa row 3. I-ready mo na. Sige, Engineer Cepillo, hawak ng CalQ. I-type to sa CalQ. Tapos, gawin lang yung ginagawa ko kanina. Be honest kung sabihin, sir, nalilito pa po doon sa CalQ. Ha? Okay lang. Magsabi lang para ipakita ko ulit. No? Si Engineer Cepillo. Engineer Cepillo, nagsasagot ka? Opo, sir. Sagot na. Kahit sabihin mo na lang ha. Ganoon naman ako dito solution ko Sulat mo yung 6 na elements dun sa row 3. Row 2 rather. Tapos, ang sunod na kay Engineer Furto, di ba, nagawa siya ng ng panibagong row 3. Gagawa ka naman ng bagong equation, di ba? Ang magsasagot nun, si Engineer Makalalad Krisha May. Hello, nandiyan ka ba, Engineer Makalalad Krisha? Nandiyan ka, nandiyan. Wala ta. Wala. O, si Engineer Furto, nandiyan ba? Yes po, sir. Okay, sige, ready mo na. Since wala si Engineer Makalalad, Engineer Arellano, gagawa ka ng equation. Na? Sige po, sir. Sige, no. Sunod doon sa paggawa ng equation, kasi, di ba, gagawa tayo ng triangle sa baba, no? Gagawa naman ng triangle sa taas. Rather, magkakaroon ng panibagong augmented, no? Doon sa panibagong augmented, gamit yung isasagutan ni Engineer, ano tinawag ko? Namata ko na. Si Engineer Arellano, no? Yung gagawa ng equation. Yung sa bagong augmented, ang magsasagot si Engineer Ramos. Okay? Engineer Ramos, Carl Joseph. Dalawa. Sir, ang R2 po ay Yeah. 0, -3, -7, tapos -2, 1, 0. Yun. Tama. Nakuha niyo, engineers? Nakuha na iba?
Yes po, sir. Mga naman. O, sino sunod na tinawag ka? Engineer Furto. It is our row 3. 0, 1, 4, negative 1, 0, 2. Mahusay. 0, 1, 4, negative 1, 0, 2. Okay, next. Si Engineer Arellano, saan tayo magagawa ng equation? Sa ano po sir? Sa R3 sir. R3. Sino muna babaguhin natin dito? Yung 1 Anong po. position? Yung Anong position? A32 po. 3, 2. Okay. Ano equation natin? So, si R3, babaguhin daw natin. Ano equation? Negative 6R3 minus R2 po. Ha? Negative 6R3. Ba't negative 6? Ay, Negative 3 lang po. negative 3 pala sir. Negative 3? Minus R2 po. Negative 3 ano? Negative 3R3 po minus R2. Yun. Okay. Sinusunod kay Engineer Arellano. Sino tinawag ko? Engineer Ramos. Carl Joseph. May gagawa tayo ng panibagong augmented matrix na. So since ang babaguhin lang natin na si row 3, copy lang yung dalawang una. So you have here 2, 3, 4. 1, 0, 0. 0, negative 3, negative 7, negative 2, 1, 0. Okay? Ang sunod kay Engineer Ramos Carl Joseph, si Engineer kaya ko. Sorry, nakakalimutan ko yung pronunciation. Engineer kaya ko. Kaya ko ba? Kaya ako po, sir. Engineer kaya ko. Di ba gagawa si Engineer Ramos dito ng bagong augmented. Ikaw gagawa ka ng dalawang equation. Na. Okay lang. Ako gawin po, sir. Engineer Yung kaya sa ako. dalawang equation po. Aling row ang gagalawin natin after nito augmented na to? Yung ano po, 4 and negative 7 po. 4 and negative 7 lang. So, bali, ang gagawan mo na equation, si row 1 at si row 2. No? After nun, si Engineer Ilagan naman ang gagawa ng panibagong augmented matrix. No? Panibagong augmented matrix, ha? Nasusundan ba, Engineer Ilagan? Yes po, sir. Bale, dalawang row ang sasagutan mo. Na? Okay? Opo. Okay na. After nun, parang gagawa pa ulit ng isa pa equation. Sige, mamaya na. Medyo madami na ako. Engineer Ramos, Carl Joseph. 0 po. 0. Okay, we have here. We have 0. 0 ulit po. 0. Negative 5. Negative 5. 5. 5. Negative 1. Okay. At negative 6 po. Negative 6. Okay. Thank you, Engineer. Ready na ba? Di pa? Sige, take your time. Sabihin na pag okay na, Engineer, kaya ako. Kasi Engineer Ilagan. Na. Nasusunod ba na iba? Opo. Tapos, ang sunod na magsasagot, si Engineer. Sino hindi ko ba natatawag dito? Na gusto sumagot? Yun nga. Yung gusto sumagot na, hindi ko pa natatawag. Natatawag na. Parang sumagot ka na estelate eh. Si Maraig, nakasagot na.
Hindi ko pa naririnig si ano eh. Diba? Si Hilbas? Hindi Hilbas. Ikaw ang sunod. Sir. Sige po, sir. Itong gagawa na equation para dun sa, di ba, ito, negative 4 and 7. Babaguhin ni engineer, engineer kaya ako. Ikaw ang sunod kaya na. Kay engineer, tinawag ko. Sunod kaya na. Kay engineer Ilagan. Ikaw sunod kay engineer Ilagan na. Engineer kaya ako. Equation. Sa R1 po ay negative 5, Highlight natin. Sino yung mga babaguhin mo? 4 and negative 7 po. 4 at negative 7. So, we have your R1 and then R2. What is our equation for R1? R1 ay negative 5 R1 minus 4 R3 po. Okay. And then? Sa R2 po ay negative 5 R2 plus 7 R3 po. Yun. Tama. Engineer Ilagan. Musta dyan? Kaya ba? Wait lang po, sir. Sige. Ready na. Ready na, engineer. Madami ba? Dadami ka ba? Ano ka row? Anong row ka na, engineer Ilagan? Row 2 po. Row 1 Nasunod pa. po yung row 1. Row 2, engineer Engineer Hilbas. Ikaw magsasagot na row 2. Okay po. Then, gagawa na equation, engineer Dais. Tapos, last na augmented, si engineer, hindi pa pala to last na augmented. Okay na po ako sa row 1. Okay ka na sa row 1. Ay, nag-lip si Dais. Imbis na si engineer Dais, si engineer Torano. Alam mo gagawin mo engineer Torano? Gagawa ng equation. Sige po, sir. Tapos, ang magsasagot ng kay engineer Torano, si... naubos na ata tatawagin ko. Di po ba? Ayun, si engineer Makalala Janus. Okay? Tapos, yung pinakahuling elementary row manipulation, si engineer Matibag. Tapos yung pinakasagot, si engineer Pediglorio. Okay? Sige, game. Engineer Ilagan. Ready na? Opo. Sino ko ba natin? 0. Wait lang 0, negative 5. Yeah, 5, negative 1, negative 6. Okay, game. Engineer Ilagan. Row 1. Ano po, sir? Negative 10. Negative 10. Negative 15. Yes. 0. 0. Negative 25. Okay. 4. Yes. 24 po. Okay. Engineer Hilbas. Wait lang po, sir. Okay. Engineer Torano, naka-ready ka na? Sino ang sunod sa'yo? Si Engineer Makalalad. Lang po. Engineer Makalalad Janus. Ano ka ba? Yung gagawa na equation ni Engineer Torano, ikaw yung magsasagot ng augmented matrix. Tapos, may tinawag po ba ako? Di ba si Engineer Pediglory? Si Engineer Matibag. Tapos Engineer Matibag, ang iyo ay yung huling elementary row, operations. Tapos si Engineer Pediglorio ang pinakahuli. No, yung sa inverse. Extend tayo, 5 minutes, okay lang ba? Okay lang. Natuto naman natin kayo eh. Okay lang ba mag-extend? Sige.
Okay na, Engineer Hilbas. Wait lang, sir. Gilang. Chill. Sorry. Andiyan ba si si Matibag tsaka si Pedigloria? Andiyan ba kaya mga pare? Dito po, sir. Yes po. Si Matibag. Yun. Okay. Yung mga ibang hindi ko natawag next time. Ayaw ang unang tatawagin na. Face to face pala tayo sa Sabado, no? Ay, tuturo ko dun ay rank of matrix, tsaka systems of linear equation, Cramer's rule, at kung kakayanin ay yung Gaussian elimination at Gauss-Jordan. Okay. Sa face to face. Tapos, yung ititira ko na video ay i-introduce ko yung Gaussian or Gauss-Jacobi at saka si Gauss-Seidel. No? Kasi gagamit kayo doon ng Excel. Na? Pagtanong sa exam, bakit may online? No? Yun, bakit may online? No? Kasi mag-Excel kayo, no? Okay? So, ready sa Excel. No? Titingnan ko kung makakapag-apply pa tayo sa MATLAB na. So, baka magpa-install ako sa inyo ng MATLAB. Pero, tingnan pa natin. Tansyahin ko ba, ha? Okay na, Engineer Hilbas. Malapit na. Gutom Sir, na si try po. Iba. Gutom na si Okay na. Sir, 0, 15, 0, 45, -12, -42. Yun, nice. 0, 15, 0, 45, -12, -42. Sino Torano? Sino papaltan? Hello? Hello po. Sir, Yes. Sino pong papaltan? yun nga pong R1 po. Sino muna dito papaltan? Yung -15 po. Then, you have R1, ano equation? Magiging... Wait lang po, sir. Five pala yun. Putang na. Yan pala ako nagkakamali. You have Di pa ako sure, sir. Bale po, Wait. R1, -15. Oh, para makita equation. You have R1 tsaka si R. Sino gagamitin? Pwede po yung sir. R2. Si R2 ang gagamitin na. Okay? Kasi pag ito ginamit nyo, magkakaroon to ng value. Hindi to magiging 0 na pag ito ang ginamit nyo. Si R2 ang gagamitin nyo. Okay? So we have here, -15. Ito ay 15. Criss-cross. No? Criss-cross, you have -15 R2. -15 R2. Tama ba? Negative. Tama. No. Yep. 15 po. Ay, 1531 po minus -15 R2. -15. You have 15 R1 minus or plus R2, 15 R2. Di ba?
Ganun lang, no? Criss-cross, no? We have here 15 times R1. Ito yun. Tapos ito, minus negative 15 times R2. No? Engineer Makalalad. So, we have here equation na R1 plus R2. Oops. Engineer Makalalad, okay ka na? Dami ba? Uy, so, oy, pasensya na ha. So, sisihin nyo ang klase nyo. Hindi naman. Matagal talaga, no? Eh, siyempre, first time na nasagutan na yun, no? Practice kayo, ha? Yeah, here, ang babaguhin ay yung R1. So, copy, 0, 15, 0. Yeah, 45, negative 12, negative 42. Ito, magiging 0, 0, negative 5. We have 5. Negative 1, negative 6. Engineer Matibag, ready dito ha sa mga tawag dito. Mga row operations natin dito. Tapos Engineer Pediglorio, final natin na sagot. Tapos na, class dismiss. Dami yan. Dami ata. Nasagot? R1 plus R2. Diba? So, tulungan ata. Ito ay, tinan niya kung tama, 10, 0, 0, tama ba? Negative 20, 8, 18, Negative. tama? Okay, thank you, Engineer Makalalad. Ano ang ating i-multiply dito? Or rather, gagamitin natin, R1, R2, R3. Ano may equation? Engineer Matibag. Yeah, here. R1 over negative 10 po. Negative ba? Ay, 10 po pala. Ay? 10. Tapos? Tapos, R2 over 15. Tsaka? R3 over 5. Negative 5. Okay. Final. Last na. Woo! Kakain na. Okay? So we have here 1, 0, 0. Matik na yan. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Engineer Pediglorio? Sinasolve na po, sir. Sa unang row po ay negative 2. Negative 2. 4 over 5 po. Tsaka po 9. Ano tama? Number 5. Apo. Sige, tulungan na kita sa last 2. 3. So, negative 4 over 5. Negative 14 over 5. So, negative 1. 1/5. Tsaka 6 over 5. Okay? Therefore, our inverse matrix po ay copy lang. You can take screenshot po nito. And then, after nyan, may meeting tayo sa Sabado na. Face to face. Ang oras niya? 8:30 to 10. Okay, so after nito, class dismiss na po tayo. Thank you po sa inyo, engineers. Happy Valentine's na. May Valentine's kaya. Okay? Tanong? Yes? Sir. Oy. Doon po sa third part po, yung R1 ba, nga po, yung R1 is equal to R1 plus R2 po. Hindi ka, yan po, yung negative, yung magiging sagot po niya sa row 1 po ay, mali po ang sign?
20, negative 8 at negative 8 Dito po din po nakuha. sa akin, sir. Anong Apo, sagot dito? 10, negative 10, Yabir. negative 10, 0, 0, Bila lang. Negative 20, 10, 0. 0, 20. 28. Apo, mali. Negative ano, 8. Fine po. 80, negative 18. Okay. Tapos ito, minus 10. Negative 10, tama? Tama ba? Yes po, tama po. Negative 10. Apo. Sorry. May negative pala. Ito yung screenshot nyo. Yan. Okay. Okay na. Goods na. Opo, sir. Ito ba ba? Screenshot na. Okay? Tingin sa inyo, engineers, na. Okay, good evening. Just dismiss na po tayo. Salamat. Thank you po, Thank you po, sir.